Uy, may bulaklak na. Sabi ko na eh. Ayan oh. Kaya lagi kong tinitingnan. Bebe, may bulaklak na si Lola. Pwede nating gawin. Sabi ko kay Renzo, pwede pa ba nating tambakan ito? Kasi kako, para hindi na maabot ng tubig, pwede ako magtanim ng mga gulay. At the same time, tataniman natin to, yun nga, gulay. Yan, ang magandang buhay mga ka-farmer. Mukhang may absent ba, wala ata. Hindi ko nakikita si Rizal, wala ata si Dexter. Baka nagpaalam kasi si Marco na andito eh. Yan ang replacement niya. Ayun, tayo naman ay mag-iikot-ikot mga ka-farmer. Yan, magandang buhay po. At ako'y natutuwa sa ating tambak project. Kasi mabilis naman ang trabaho. Kasi nga pala yung aking binata. Gising na yung aking binata. Kumain ka na? Tapos nga mukhang yung pili ko namumulaklak pero hindi pa nagtutuloy mga ka-farmer. Ayan, pakita ko lang. Tapos yung mangga ni Lola, hanggang ngayon nag-aasa pa rin ako. Pero sana ayan o, yung mga lumalabas po na parang bulaklak pero hindi natutuloy. Okay lang, basta importante lumalaki siya at tuloy-tuloy. Ito maganda, may sanga na. Ito naman puro taas lang. Pero okay lang. Hindi naman siya, medyo malaki po ang punong ito pero papaakyatin lang natin na ganyan niya. Grafted naman niya, kaya makikinabang naman tayo kaagad. Kung sulfur daw ang yung sikreto dyan eh. Ayan, silipin natin mamaya yung ating trabaho. Pa-transfer pala kay Sevi, babayad tayo ng baboy. Bebe, pa-transfer ako kay Sevi, Maring Sevi. Ayan, tapos pakita ko lang po, alam niyo naman ang routine natin sa umaga mga kapabang naghihintay. Ayan po yung mga bignay natin. Dami pong bulaklak ngayon. Last time wala pong nabuhay. Nabuo. Pero ito mukhang ganoon din. Practice na naman. Mahilig sa practice ang ating mga halaman dito. Ayan. Pero ang ating uy, may bulaklak na. Sabi ko na eh. Ayan oh. Kaya lagi kong tinitingnan. Bebe, may bulaklak na si Lola. Ayan mga ka-farmer, sana mabuo. Naglabas na rin sa wakas. Salamat sa Panginoong Diyos. Ayan na-expect ko na eh. Ayan, kita nyo naman na po, di ba? 1, 2. Ayan, may lumabas na. Ayun, bulaklak. Flower. Apple mango. Ni Lola. Si Lola mo sa tuhod yun. Nanay ni Lolo Yam. Ayan mga ka-farmer, thank God. Ayan. Tayo po ay napakaswerte naman, napakagandang balita ito. Kaya sabi ko, hindi ako nawawala ng pag-asa kasi may mga humahabol pa pong bulaklak yung ibang mangga namin. Kaya sabi ko, malamang sa malamang, di ba? Pakis nga. Thank you sa iyo. Damihan mong bulaklak para fertilizer na rin po yan. May mga lalabas pa yan. Kasi ang linabasan po na bunga is danyo din yung sinasabi ko na baka hindi po labasan. Bagong dahon yan na hindi naman bago. Pero may po yan. Sana maglabas pa yung mga ganito. Parang ganito din lang po yan. Ayan. So ayun, may lumabas na. Salamat sa Panginoong Diyos. Tagal na natin inintayan. Ayos may lumabas na. Sana pakita ko po sa inyo, malalaki ang bunga niyan. Nagbunga na. Tagal nating iniintay. Silipin natin ang mga baboy. Kita Tatay Feling, gaganda ng baboy na dumating kahapon. Yung kay Sevi ay ngayon pa lang po natin makikita. Bukas busy tayo. 2 kakain ng lechong buo. Tapos may mga order din po tayo. Ngayon meron po tayong kakain naman sa
kubo, tawag dito, maaga daw from La Union. So ayan, yan natin Chevy. Ito pala. Okay, di-spray tayo ng panglangaw. Medyo naririnig ko sila. Kailangan natin kontrolin. Ito yung kinatata kay Tatay Feli. At si Ka-Farmer Anthony ay parating na po yung mga baboy niya. Next week baka tingnan natin. Kasi ngayon daw mayroon daw po siyang 50 para sa akin. So ayun, basta 25-35 lang siguro kung na natin palakihin masyado. Dahil nalulugi po ako pag malaki. Gawa ng talagang sagad na po yung kuha natin. Minsan sumosobra pa. Tapos syempre ibibigay mo lang sa ganong timbang. Kaya medyo atrasado po tayo. So ayun, pero yung iba pwede naman pong mag-request kung gusto niyo medyo mas malaki. Pinag-iisipan namin yung kasi mag-i-Ilocos po kami next week. Yung tamang timing po ng abono namin sa palay pag naglilihi, kasi dinadisect yun para makita mo na talagang naglilihi na, kasi hindi natin pwedeng asahan na okay na yan, tsambahin natin, mahirap, maganda bubuksan. So ayan, okay na pala tayo, ready na naman yung ating walang trabaho ngayon mga farmer. Yan yung playground, ready na, walang trabaho ngayon. May ilakad daw si Renzo, yung ating operator ng yung operator ng ating may loader. Ayan, so dito na po sila dumadaan. Kahapon nag vlog na ako dito kita lang natin para at least yung mga hindi po nakapanood. Ayan, so dito na sila dumadaan ngayon. So ito, sabi ko kay Bebe, ano sa tingin mo para makatipid tayo sa trabaho, pa-slide na lang natin, tapos grass na lang siya. Tapos yung gusto mong, kasi gusto niya po kasi may bakod para may privacy pa rin naman. So ang bakod natin ay tawag dito, yung bakod natin doon na sa ibabaw lalagay. Sisiksik naman yan, pipit-pit naman po yan. Doon na tayo sa ibabaw magbabakod. So dito, 'di ba, nakakulong na yung tapos may gate ka diyan, dito papasok. So yun po yung sinabi ko sa kanya. Kasi kung maglalagay tayo ng retaining wall tapos bakod, napaka magastos, kasi isipin niya yung pundasyon pa lang yan, ilang bakal naman lalagay mo, 'di ba? Yung labor, materyales. So to cut it short, mas maganda siguro kung na lang, lagyan na lang natin ang grass yan. Pero yun na nga, ganun na lang gagawin, pumayag naman siya. Kasi kako, doon palang retaining wall medyo mabigat na, kaya iniisip ko na kung paano tayo makakatipid mga farmer, diba? Tapos bad news mga farmer, yan nagkasunog na naman dito sa Arayat, doon po sa may part sa kabilang side. Pero kagabi nung kasagsagan po ng apoy, ang liwanag dito, kitang kita nyo. Tapos nakarating dito yung mga abo. Ayan, kaya nga naalala ko dahil nakita ko. Ayan ito yung mga nagliliparan. Ayan kita nyo yan. Tapos yan, marami. Ayun pa yung mga abo na yan. Ang dami po. So talagang abi ko disgrasya na naman yung bundok. Siguro may ng area. Kasi practice na po yun. Yung kaingin, uso pa dito ang kaingin yung sinusunog po yung area ang pagtataniman pagdating ng tag-ulan. Kaya lang minsan napapabayaan, hindi nila makontrol, makalat. So alam po ng yan, kasi baka may mag-comment na naman, di mo naman alam, nagbibintang ka na naman. Hindi po, alam po ng yan, alam po ng nakakaalam. Hindi naman po masusunog basta-basta, di ba? So ayun, tapos ito mga farmer, ayan, punta natin. Ano kaya ito? Ang isa sa mga kung ikukulong, bakod pa lang, mangangamuti na tayo dito Ano kaya ang gagawin natin dito? Babakuran mo lahat. Yun. Sarap mag-ikot Natutuwa ako kasi 36 hours lang po kami nawala nung kailan ba? Thursday?
Tapos Friday umuwi kami kahapon ng mating ako mga alas 3 na siguro. Nakita ko, wow, lawak na pala. So ayan, nakita na po natin yung magiging area. Napakalawak. Pero may mga pagpunta ko dito, may bigla na naman ako naisip na pwede nating gawin. Sabi ko kay Renzo, pwede pa ba nating tambakan ito? Kasi kako, para hindi na maabot ng tubig, pwede ako magtanim ng mga gulay. At the same time, tataniman natin to, yun nga, gulay. Sabi niya, oh boss, kaya yan. Lalagyan natin ng lupa yan. Tapos ipaganon mo na para hindi ka ako, kasi pagka ganyan, erosion lang yan eh. So maganda pag ganun mo na para hindi naman basta-basta hindi mabilis yung erosion. So ayan, pwede po yan. So at least may access sila dito kung ano man ang tatanim nating mga gulay dyan for the visitor. Diba? At least nakaplano po tayo. So ito, may area sila dito kasi maglalagay si Bebe, ang mga pinaplano niya po. May space para sa bonfire. Magbo-bonfire daw po sa gabi. So ayan, may space din kasi may nakita kami sa Dasol, ang ganda din. Tapos yung grill station nila, di ba? Ang ihaw-ihaw. So ayun, baka dito na yon. Tapos yung pool dito daw. Pero sabi ko nga kahapon, may pika ako maganda, meron ding kahit pabilog lang para sa mga maliliit, di ba? Mga bata. Tapos syempre dapat may pang matanda din. Yung maganda na kasi kayo maliit lang. Parang, di ba? Naandun na rin naman eh. Ayan, dito na po sa area siguro na to. Itong area na to. Kasi ito, ayaw ni Bebeng idikit dyan. Gawa nung yung mga hangin daw, tsaka yung mga likabok. Ano naman yan, iniisip ka agad yan. Kaya sabi ko maganda na rin na tatlo kami ni Napapayam kahapon dito. Pinag-usapan namin. Kasi sabi ko, kinokorte na. Kailangan na natin magkasundo at kumbaga yung iniisip natin ay iisa. Mahirap kasi yung iba yung nasa isip mo, iba yung nasa isip ko pagdating ay kala ko ganyan. So kagaya nga niyan, nasa isip ko pwede ditong ilagay yung pool. Ang gusto niya sa gitna pala. So ayun, gusto niya daw sa gitna. Pero retaining wall 4 meters and then the pool na. Farmer. So magtatambak tayo dito ng konti. Siguro mga 2 feet na lang, siguro a foot. Kasi masyado na rin naman pong tataas pa po ito eh. Ito, kukuhanin pa yan. Dami pang kukuhanin. So liliit ng liliit po yung ating fish pond. Pero okay lang, at least natin. Parang na-repair na rin siya at the same time lumalim. Kasi yung mga ito kagaya po nito. Ito sabi ko sa kanya, kailangan tong talagang tapalan to kahit pa ganun. Kasi tingnan nyo, grabe na po yung erosion. Ito, nakalabas na nga yung ugat nung ating malunggay. So ayan, aanuhan po yan. Bukod sa aabot yung lupa siguro hanggang dito, magkakaano pa ng kaunti. Kasi may mga tinanim tayo dito kagaya ng duhat. So kailangan hanggang dito yung lupa. Gaganon po. Sana ma-achieve natin. Tapos kailangan ng puno dito sa kabilang side na to. Kasi ito, meron tayong mahogany, di ba? Pwede pa tayo maglagay ng mga puno diyan kung at tanggalin na natin yung ibang malunggay. Yung paganda naman na. Tapos yun doon kasi kailangan natin ng shade din. Pagkahapon grabe ang init. So isa pa yan. Tapos may bago tayong proposal. Kakaroon daw po ng, kasi dati ang iniisip ko yung, di ba, magtutusok lang po tayo ng tawag dito, tutusok lang tayo ng tubo, then tulay, tapos tubo din uli, parang island din siya, parang ganon din, pero nakaano sa tubo. Pero ang ngayon, ang plano, island na talagang gagawin. Lalagyan po ng lupa na yan, tatambakan ng lupa. Tapos parang magiging isla na siya sa may gitna. And then bridge na lang daw yung
ilalagay. Bagay, kaya naman po pakapitin siguro dun sa ano, di ba? So bridge na lang po ang ilalagay nyo. Pero syempre dapat safe mga bata, di ba? Lagyan na lang ng net. Meron naman tayo mabibiling net na malalaking lubid eh. Tapos yun nga, kinaganda doon, bridge, para medyo challenging naman yung papunta doon, yung muuga-uga na ganyan, di ba? So sa island, hindi natin alam kung anong ilalagay, baka table lang po na ano, di ba? Baka open lang po yun siguro. Ganun lang, oh. Tapos baka may ilaw. Ano, so ayun. Bahala na po mga ka-farmer, para importante naman may ano na tayo, may plano na. Ang importante pala, itong pinaka-importante, ang pinaka-importante ay matatambakan na po ito. At least makapaglagay na ako ng ano na din, ng tubig. Kaya lang, yung kung magkakaroon ng isla, kailangan naming asintahan yan. Diba? Ikukulong yan. So sabi naman ni Papa Yam, kapit-kapit na yan. Hindi naman yan na matutumba. Sabi niya, kapit-kapit na. O nga no, sabi ko. Kahit sabi niya, hindi kwadrado yan. Kapit-kapit pa rin yan. Yun yung plano. So bukas may trabaho po. Papatulong tayo. Shoutout pala kay ka-farmer Alex Magat. Nanonood pa rin si ka-farmer Alex. Sabi niya, farmer, paano mo sa anong architect yan? Para ano, subukan lang natin. Tingnan natin ang galing, di ba? So ayun. Actually ano na rin naman yun ka-farmer. Ano na siya. Matawag dito, may mga ginawa na rin siya, pero yun nga, hindi pa siya lisensyado talaga, pero malaking tulong na din yun, di ba? Tingnan natin, alam nyo na high tech ngayon, marami ng ano din, pero syempre iba pa din talaga may experience. Wow, so ayan ang lawak mga ka-farmer. Kaya lang iniisip ko na pag nagulan dadamuhin to, bakit bilis lang naman mag-spray, pero ganda sana mataniman din muna natin. Wala pa namang katrabaho, kasi ang hinahabol lang muna natin matambakan to bago mag tag-ulan, di ba? So sa lupa mukhang marami pa tayong makukuha. Napakatigang pa po ng lupa dito sa taas. Marami tayong makukuha pa. Yun ang ano na kinaganda. So marami pa tayong kailangan lupa, especially doon, di ba? Tapos dito pang riprap din, parang pang ano na din po, pang repair na rin ng ating pond, na repair na rin siya at the same time. So malaking bagay na po yun para sa amin. Okay, so ayan, galing. ayos naman po yung patrabaho natin. Hindi naman tayo sabihin mo na mabagal, di ba? Hindi naman masyadong lugi, kasi yun na po talaga yung pinaka option natin talaga eh. Ito, buti na lang may ganito si Brother Edmond. Nasa Tarlac na daw yung isang backhoe, pinull out niya na at may trabaho na rin daw doon. So galing, tuloy-tuloy. Para din sa ekonomiya, di ba? Si Edmond ganoon din, parehas lang pala kami ng pinoproblema, mga tauhan. At ako'y natutuwa mga farmer sa mangga. Grabe, I'm so happy. Kasi tingnan nyo, ayun o, kaya ako nabubuhayan eh. Tingnan nyo, naglalabas pa lang po ito ng bulaklak. Hindi natin alam, baka maglabas din dito sa side na to. Nagbubulaklak pa lang po yung mga mangga dito sa taas. Nag-uusap-usap ang mga yan eh. Pero ito, dami ding nagmulaklak din to, pero hindi gaano. Pero may bunga siya. Nasaan na kaya yan? Ayun o, kalabaw to eh. Ayan o, dito sa part na to nagbulaklak siya, pero nagpalit kasi ng dahon. Ang walang nabuhay dito, walang nabuo. Agad darating yung mga Tagalaon yan mga farmer, at mag dine in bukas. Ka farmer nap sa Longga, dito na naman 25 kilos. Ayan. Ako, sipon ata. Yan, dito na. QTR, may order. Ayan.
25 kilos, suki natin yan. Tumatawag na lang yan eh. Kagabi lang nga yan actually. Dito yan, sa kina Justin yan. Dito kayo na lang doon, Jom. Panghimagas nila. O, lagay nyo sa basurahan yan, ha? Ito lang yun. Ito lang. Hindi, gusto mo pa? Na-stack mo kaya? Ah? Hindi nga eh. Kahapon na lang dito. Walang electric ano. Kick lang siya. Patay tayo ah. Ayan, gusto ko palang batiin. Teka, may mga nagpapabati mga ka-farmer. Tito Charles Domingo, ayan, nagpapabati po. At ayan, happy birthday po daw si Mar Espiritu. Ayan, happy 70 years old daw. Ayan, ayan, Tito Mar Espiritu. Ayan, happy birthday po, 70 years old. High school friend ni Tito Charles Domingo. At syempre kay Nanay Ani ng UK na nasa Olonga po na. Ayan, happy birthday po. Ayun, shoutout din po kay Tita Elizabeth Banggit. Ayan, happy belated happy birthday daw po last April 16 kay Tito Hill Banggit. Ayan, happy birthday po Tito. Hope to see you syempre again here. Paki-shoutout daw po si Eduardo Campos. Ayan, shoutout kay Eduardo Campos. Ayun, pinapabati po ni Tito Joey. Ayan, happy birthday po. March 22. Ayan. Nakataga Seattle daw po siya. Eduardo Campos. Ayan, maraming salamat po. At kay Tita Boots din, hello. Chris Mendoza and Bernadette Tayag from Los Angeles. Hello po sa inyo. Happy birthday din po kay Gloria Franco. April 17, late na. Ayan, kay Emily Miranda. Ayun, Ate Emily, kumusta po kayo dyan? Kay Joe Garces din and family from London. Ayan, naka-reserve na syempre ang kubo ninyo. Ayan, maraming salamat din. From MHE Shop, North Island, Colorado base, Coronado base. Ariel Peralta, Mar Santos, Ochi Ramos, Matt Macanze, tama ba? Macanzel. Ayan, Alan, Chris and John. Ayan, Target Corporation daw, Len Peralta, Connie Narvaez, Ate Melania, Miss Agnes, Marites, Cheryl and Larena. Hello po sa inyo. Kay Francis Palma din at Tata Palmes at mga friends na si Al Satwa, Dubai. Yun, mga Ilonggo. Solid ka farmers daw, oh. From Kabebe. Ayan, marami pong salamat sa inyo. Yan, okay na tayo. Thank you po. At sana magkita-kita po tayo dito pag kayo po ay may time, lalo na may nasa abroad, gusto nyong mag-adventure at matikman naman ang aming lechon. Ayan, willing po, welcome po kayo dito. At syempre yung mga malapit na ini-invite ko, Mother's Day, Father's Day, malapit na po yan, magpabook na po kayo. Gusto nyo sorpresahin ang inyong mga mahal sa buhay, mga biyanan, mga nanay, tatay, so pwede nyo po kaming kutsabahin para sa inyong pasorpresa, mga farmer, na lechon para sa kanila. So ayan, message nyo lang po kami, ka-farmers, sa aming FB page. Ayan, chuy. So ayan, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at magandang buhay.